Sa ospital naman ay papunta na si Ramon. Pumasok na si Mokang sa kwarto ni Marcin. Umupo at malungkot. Nang siya ng nanay niya na, bakit ka malungkot? May problema ba? At maya maya may kumatok sa pinto. At ang nurse may dalang pagkain na punong-puno ng bulaklak. At tinanong ni Edwin, kanino galing yan? Sumagot ang nurse, para po sa pasyente. Pinabibigay po ni Mr. Prias. At lumabas na ng pinto si Mokang. Labas niya ng pinto, nakita niya si Ramon na papunta na sa kanya. At nagsalita si Ramon, "Hi Monique." Sumagot si Monique na, "Ano pong ginagawa niyo dito?" "Sana sinabi niyo po para nag-ayos po ako. Gusto ko lang malaman ang lagay ng tatay mo. Sana wag mong masamain." "Hindi naman po, nagulat lang po ako. Sana nag-ayos man lang po ako." "Monique, nasanay ka na. Maging iisa na lang ang buhay natin. Pumunta ako dito para dalawin ka at para sunduin ka. Dalawin ang tatay mo." "Bakit po? Saan niyo po ako dadalhin?" "Maghahanda na tayo para sa kasal natin. Wala ngayon, ito na ang araw na tatawagin kang di makulangan. Bukas, tatawagin ka na bilang Alberto Prias. Mrs. Alberto Prias." Sinamahan na ni Mokang papasok sa kwarto nila Marcin. "Nay, tay, kuya, si Albert nga pala. Siya po yung tumulong sa atin kay tatay." "Albert, nanay ko po, si Nanay Nita. Tatay Marcin po, at si Kuya Erwin." At sumagot si Nita, "Salamat po sa pagtulong ng malaki sa asawa ko po. Di nyo na po kailangan magpasalamat. It's the least that I can do. Kamusta ang tatay mo?" Sabi naman po ng doktor, ligtas na po ang kalagayan niya. Mabuti na lang at naoperahan at naagapan. "Salamat." At sumagot si Erwin, "Kala nga namin taon pa bago makapunan ng pagpapa-opera. Buti na lang nandyan kayo. Magiging pamilya tayo. Masanay na kayo sa presensya ko." At sumagot si Nita na, "Labas lang po ako saglit." At sumagot si Mokang, "Excuse me lang po, puntahan ko lang po si nanay." At hinila ni Nita si Mokang, "Anak, halika nga dito, mag-usap tayo." "Anong pinagsasabi ng lalaking yan, ha? Kala ko ba isang gabi lang ang napagkasunduan niyo? Ano? Sagot." "Gusto niya daw ako makasama habang buhay, Nay." "Hindi na ako nakahindi." "My God, Mokang naman. Binigay mo na nga ang sarili mo sa kanya ng isang gabi. Ang kukunin niya, pati kalayaan mo, pati buong pagkatao mo kukunin niya." "Desperada na ako, Nay. Ang kasal lang ang makakatulong sa buhay, makakadagdag sa buhay ni tatay gagawin ko." "Pero nakikita niyo naman, Nay, di ba? Buhay si tatay ngayon, buhay. Na lang muna yung tignan mo. Hindi mo lang siya kilala, di ba? Hindi mo pa siya lubos kilala. Anong klase siyang tao? Anong trabaho niya? Habang buhay mo makakasama ang lalaking yan. Sa tingin ko nga, hindi mo siya mahal. Mukha namang mabait yung tao, Nay. Hindi ito ang pangarap namin para sa iyo, anak. Oo nga, iahon mo kami sa kahirapan. Pero anak, gusto namin marating mo lahat ng pangarap mo sa sarili mong sikap. Galing ka at matalino. Mukhang bata ka pa. Madami ka pang magagawa, madami ka pang mararating. Pag nag-asawa ka na, hindi na magagawa ang mga yun. Sakit sa magulang, binenta mo ang digdidiktad mo para buhayin kami. Masakit para sa akin, ina. Isinuko mo ang buo mong pagkatao para lang may pagkaari ka ng iba. Huwag na huwag mong sisisihin ang sarili mo. Desisyon ko to. Paninindigan ko to, Nay. Alam ko hindi ko man maibigay ang pagmamahal sa taong yan. Pero alam ko na yung sakripisyo na yan ay para naman sa taong mahal na mahal ko." Samantala, bumaba na si Tanggol pupunta sa police station. Nagsilita si General Prias, "Colonel, pinabibilib ako ng bata mo. Walang sinasanto.
ultimo anak niya, hinuli niya. Sagot si Suarez. Sinabi ko naman sa inyo, General Pacheco. Ibang klase si Dimagi ba? Walang pinalulusot yan. Kaya nga, inaayos ko nga lagi sa inyo ang promotion yan. Dimagi ba? Pinabibilib mo talaga ako. Wala ka talagang pinalulusot. Sagot si Dimagi ba? Sinabi ko naman sa inyo, sir. Mas ang tingin at respeto ko sa tungkulin ko. Kahit sino, babanggain ko kapag lumabag sila sa batas. Una na muna ako, sir. May gagawin pa ako. At sa presinto naman ay smug shot na si Tanggol. Sinabi ni Ligol kay Tanggol, ngayon Tanggol, di ka na makakawala. At ngayon nakakulong na kayo lahat. Sigurado ako magiging maayos na ang Quiapo. Tapos niya dyan, iakyat na siya sa taas para ma-interrogate. Abangan bukas, nakaluboso na si Tanggol. Thank you for watching. Follow for more po. Salamat.